Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buong puwersa pa rin ang pag-aksyon ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad, patuloy ang pagmomonitor at pagpapabot ng tulong sa mga apektado ng hagupit ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa huling tala ng OCD at NDRRMC, umabot na sa 13 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 1.3 milyon na mga individual ang naapektuhan sa lahat ng reyon sa bansa. Sa kabila nito, tinitiyak ng pamahalaan ang agarang ayuda at kaligtasan ng lahat ng mga apektadong mamamayan. Si Sofia Potenciano para sa 13 sa tanghali. Isang linggong pinsala at malawakang baha ang iniwan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa. As of 6 p.m. kagabi August 10, umabot na sa 13 ang naitalang nasawi, kabilang mga nabiktima ng landslide sa Benguet at Baguio City, pagkalunod at electrocution sa Batangas, at rock slide at nahulugan ng puno sa Rizal. Paglilinaw ng Office of Civil Defense o OCD, sumasailalim pa sa strict validation at verification ng naturang bilang ng casualties. Bukod pa rito, 14 ang naitalang nasugatan at 9 patuloy pang pinaghahanap. Umabot na rin sa mahigit 1.3 milyon na individual ang apektado mula sa NCR, CAR, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ayon pa sa DSWD, nasa higit 50,000 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa 624 evacuation centers, habang nasa halos 40,000 naman ang nananatili sa labas ng mga evacuation center. Samantala, mabigat din ang naging pinsala sa mga ari-arian at kabuhayan. Sa huling tala ng OCD, tinatayang umabot na sa at least 1.12 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 135.3 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Pumapalo naman sa 367 na kabahayan ang napinsala, kung saan 27 dito ang tuluyang nasira at 340 ang bahagyang nasira sa Ilocos Region, CAR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. At para sa agarang pagtugon, inihayag ng OCD na nasa 42.87 million pesos na halaga ng humanitarian assistance at ayuda ang naipamahagi na ng OCD, DSWD, lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies. Our regional offices, nationwide and concerned agencies ay pinagpapatuloy nila ang kanilang pagmomonitor sa kanilang respective AORs. Of course, we have our on standby yung rescue assets natin for possible augmentation and response operations. Ang Department of Social Welfare and Development naman, sinabing nakapaglabas na ng higit 54,000 family food packs at 39.37 million pesos na humanitarian assistance. May nakastandby na rin na 4.98 million family food packs nationwide, 254,000 non-food items at 1.6 billion pesos na standby funds. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. We keep on growing it. Alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we've pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Inihayag din ng DPWH at MMDA na dahil sa Oplan kontrabaha at regular na dredging at pagpapalalim ng mga kanal at pumping stations, mabilis nang humupa ang mga baha sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at Camanava area. Aktibong nakamonitor din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon at pinangunahan ang isang situation briefing sa Malacanang. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers. Pinatitiyak din ng Pangulo na patuloy ang tulong at pag-aksyon sa pamamagitan ng buong puwersang pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.